Dating Pangulong Rodrigo Duterte maayos na nakarating sa The Netherlands. Mga kasong isinampas sa kanya, handa niyang harapin. Vice President Sara Duterte nasa The Netherlands na rin. Nakatakdang humingi ng akses sa amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pagkakaaresto kay former President Rodrigo Duterte, importante at malaking bagay sa mga biktima ayon sa International Criminal Court Prosecutor Karim Khan. Ako Bicol Party List Representative Elizalde Zaldico itinanggi ang pagbiyahe sa The Hague at koneksyon umano sa International Criminal Court. Karagdagang bagong busway station sa North EDSA magagamit na ng mga commuter. Mark Carney nakatakda ng manumpa bukas bilang bagong Canadian Prime Minister. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Huwebes, March 13, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. At una sa mga balitang ngayong tanghali. Dumating na sa Rotterdam, Netherlands si dating Pangulong Rodrigo Duterte araw ng Miyerkules, bandang alas 11:44 ng gabi, oras sa Pilipinas. Ayon sa International Criminal Court Guidelines, kukunin ng Judicial Cooperation Division ang kustodiya ni Duterte sa tulong ng pulisya ng Netherlands bago siya dalhin sa ICC Detention Facility sa The Hague para sa medical check at booking procedure. Kasama ni Duterte sa biyahe sina dating Executive Secretary Salvador Medialdea, isang nurse at isang personal assistant. Paglapag sa The Netherlands, nag-post ang dating Pangulo sa kanyang social media account ng isang video kung saan sinabi niyang nasa maayos siya ang kalagayan. Handa rin siyang harapin ang kanyang pananagutan sa ipinatupad na War on Drugs campaign. To my countrymen, just to give you the current situation. I am about to land sa Hague. Galing ako Dubai. Stopover for it's a long haul, it's a long flight. Okay ako. Do not worry. And I think this is something to do with the law and order, no? At sinasabi ko naman sa mga pulis, military na trabaho kayo at ako ang managot. So ito na nga, for all of the whatever happened in the past, ako na yung front sa ating law enforcement at military. Sinabi ko na I will protect you and I will ako ang managot sa lahat. This will be a long legal proceedings, but I say to you, continue to serve my country and so be it. Ganun lang. Agad idiniretso si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague Penitentiary Institution o Scheveningen Prison bandang 7:34 ng gabi sa Netherlands
o alas 2:34 ng madaling araw sa Pilipinas. Sa labas ng detention facility, may ilang mga Pilipinong nag-aabang sa dating Pangulo at nagpakita ng suporta habang pumapasok ang convoy nito sa pasilidad. Samantala, dumating naman si Vice President Sara Duterte sa Amsterdam Schiphol Airport bandang alas 8 ng gabi sa Amsterdam o alas 3 ng madaling araw sa Pilipinas. Ayon sa Office of the Vice President, makikipagpulong si VP Sara sa mga abogado at sisikaping makakuha ng access kay dating Pangulong Duterte sa The Hague. Bukas, nakatakdang magpatawag ng press conference ang pangalawang Pangulo. Tiniyak ng Embahada ng Pilipinas sa The Hague, Netherlands na binabantayang mabuti ang kalusugan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kulungan sa The Hague. Ayon sa Embahada, nabigyan na ang dating Pangulo ng pamalit na damit, winter clothing at na-turn over na ng kanyang personal nurse sa ICC nurse ang lahat ng detalye kaugnay ng mga gamot at kabuang kondisyon ng kalusugan ng dating Pangulo. Samantala, 15 araw lamang ang ibinigay ng visa kay dating Executive Secretary Salvador Medialdea upang makausap at makabisita sa dating Pangulo habang ang personal nurse at aide ni FPRRD ay 2 araw na visa lamang. Tiniyak din ng Embahada na mayroong matatawagan ang dating Pangulo oras na kailanganin nito. Ngayong araw ng Huwebes, March 13, nakatakdang bumisita si Medialdea sa ICC Detention Center sa The Hague. Mahalagang sandali para sa mga biktima ng Duterte War on Drugs ang pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang binigyang diin ni Chief Prosecutor Karim Khan ng International Criminal Court o ICC. Dagdag pa ni Khan ang tagumpay ng pagsisilbi ng arrest warrant kay FPRRD ay patunay na hindi mahina ang international law gaya ng iniisip ng iba. Ayon kay Khan, ang ICC ay may reasonable grounds upang maniwala na nakagawa si Duterte ng crime against humanity bilang indirect co-perpetrator sa mga sinasabing extrajudicial killings ng kanyang anti-drug war campaign. And in issuing the warrant, the judges have found reasonable grounds to believe that Mr. Duterte has committed the crime of murder. And the fact that it's been executed is important to victims. It means a lot, I think, to victims. That's the feedback we've already received. And many say that international law is not as strong as we want, and I agree with that. But as I also repeatedly emphasize, international law is not as weak as some may think. Walang inilabas na temporary restraining order ang Korte Suprema upang pigilan ang pag-aresto at pagsuko ng bansa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Samantala, hiniling naman ng magkapatid na Mayor Baste at Kitty Duterte sa Korte Suprema na ibalik sa bansa ang kanilang ama. Narito ang report ni Dante Amento. Hindi kinatigan ng Supreme Court ang hiling ni dating Presidente Rodrigo Duterte na agarang maglabas ng temporary restraining order laban sa pagpapatupad ng arrest warrant at pagsuko sa kanya sa International Criminal Court o ICC. Kabilang din sa petitioner si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon sa tagapagsalita ng SC na si Attorney Camille Ting, matapos talakayin ang petisyon, mayorya ng mga maestrado ang bumoto na hindi sapat ang dahilan para maglabas na agad ng TRO. Sa halip ay binigyan ng 10 araw ang respondents tulad ni Executive Secretary Lucas Bersamin na sumagot sa petisyon at sa hinihiling na TRO. Samantala, naghain ng magkahiwalay na petition for habeas corpus ang magkapatid na Kitty at Davao City Mayor Baste Duterte sa Supreme Court kahapon na layong ilitaw at ibalik sa Pilipinas ang kanilang ama. Yun yung gusto namin mangyari. Utusan ng Supreme Court ang gobyerno na ilitaw si Pangulong Duterte dito mismo sa Supreme Court, magbibigayan ng oras, magbibigayan ng petsa, dapat i-produce nila si Pangulong Duterte. Katwiran nila hindi pwedeng pagbatayan ang ICC warrant upang ikulong ang dating presidente dahil wala ng jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas. Dagdag pa ni dating presidential spokesperson Salvador Panelo, minadali ang paglipat kay Duterte sa puder ng ICC. Sa petisyon ni Mayor Baste, sinabi nito na kahit pa sa ilalim ng complementarity principle ng ICC,
Hindi nito maaring palitan ang jurisdiksyon ng Pilipinas sa paghawak sa isang kaso, liban na kung hindi kaya o walang interes ang kasalukuyang gobyerno na usigin ang dating Pangulo sa kinakaharap nitong kaso. Hindi rin anya tama ang pagsilbi ng summons sa kanyang ama, lalo na hindi ito nabigyan ng opisyal na pisikal na kopya ng arrest warrant at napagkaitan ng sapat na medical care, karapatan na mabisita at pinilit na bumiyahe na walang otoridad at paintulot. Sabi naman ng Supreme Court, ipinag-utos na ni Chief Justice Alexander Hismundo na magkaroon ng special raffle sa kaso at napunta na ang 2 petisyon sa isang member in charge na maestrado para sa karampatang aksyon. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Matapos ang ilang araw na pananahimik, nagparamdam na kahapon si Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa panayam ng media sa kanya, sinabi nito na hindi siya nagtatago at nasa Pilipinas pa rin siya. Paliwanag ng senador, naging abala siya sa pangangampanya sa malayong lugar. Sinadya rin umano niyang patayin ang kanyang cellphone para makatutok sa pag-aasikaso ng kanilang petisyon sa Korte Suprema. Kaugnay ito ng isa sa mga hiling nila na Temporary Restraining Order o TRO sa pagsisilbi ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC laban sa kanya at sa dating Pangulo. Kasama dapat si Senador de la Rosa sa grupo ni Duterte na nagtungo ng Hong Kong para sa isang pagtitipon ng PDP laban. Hindi. Madaling araw yung flight ko dapat, hindi ko na tinuloy dahil nakatanggap ako ng info na yun nga, may warrant na kami. Ang info nga is 2 na kami ni President Duterte may warrant. So sabi ko, hindi na ko tutuloy para saksasuhin ko yung, di ba sabi ko sa inyo noon na pag may warrant kami, I will seek judicial relief from the Supreme Court. So yun ang, doon ako nag-concentrate ngayon, coordinate ko lahat ng mga lawyers namin. Okay. Gagawa kami ng petition. Hindi rin matanggap ni Senador de la Rosa na sumunod lang ang pamahalaan sa pagpapasuko kay Duterte sa ICC dahil sa commitment ng bansa sa Interpol. Aniya, kayang-kaya namang tanggihan ito ora mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahit na may kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at sa naturang International Criminal Police Organization. Bibig pa sa aking memory. When he told me, nung nag-usap kami sa Malacanang, na never siyang mag-cooperate sa So walang isang salita? ICC. Talagang sinabi niya sa akin, So how do you feel it? Hindi ako mag-cooperate sa ICC. Sabi niya sa akin noon, huwag kang mag-alala, hindi ko mag-cooperate sa ICC. Dahil after ninyo, Busnex, magkakami na naman. Yan ang sabi niya sa akin. So anong pagkakaramdam niyo, sir, ngayon? Feeling betrayed. Feeling betrayed. Sir, last night... Betrayal to the max. Sa ngayon, sinabi ni Senador Bato de la Rosa na patuloy siyang lalabas para mangampanya at mamumuhay ng normal. Ngunit isusumiti niya ang sarili kung isisilbi na rin anya ang warrant of arrest mula sa ICC laban sa kanya. Tinitingnan rin ito na hingi ng tulong ni Senate President Francis Jesus Cordero para wag muna siyang isurrender habang hinihintay ang desisyon sa petisyon ng Supreme Court. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Handang tumugon ang House Quadruple Committee sakaling maglabas ng sabina ang International Criminal Court o ICC kaugnay ng gagawing paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Maaaring magsumite ang House Quadruple Committee ng mga resulta ng pagsisiyasat sa war on drugs sa International Criminal Court sakaling maglabas ito ng sabina. Ayon kay House Assistant Majority Leader, ako Bicol Party List Representative Jill Bongalon, malamang ay ita-turn over ng komite sa ICC ang mga nakalap nitong dokumento at ebidensya mula sa ginawang investigasyon sa extrajudicial killings sa anti-drug war ng Duterte administration. So if the ICC International Criminal Court will issue a subpoena, probably the Philippine government or the committee will exercise its discretion. I guess if a compulsory process, for instance, a subpoena will be issued, most likely the committee will follow. Naniniwala naman si House Deputy Majority Leader, La Union 1st District Representative Paulo Ortega, na ang ginawang pag-aresto sa dating Pangulo ay pagpapatibay sa findings ng House Quadcom.
Kabilang sa rekomendasyon ng 4 House panels ang pagsampa ng kaso laban kay former President Duterte dahil sa crimes against humanity, bunsod ng madugong kampanya kontra illegal na droga. Nabigyan ng validation po yung buong hearings ng Quadcom. At hindi naman po overnight itong sa ICC. Halos 7 taon po ang tinagal po nito at 7 taon din po na pinag-aralan itong kaso na to. Samantala, may birthday wish naman ng isa pang House Leader sa paparating na kaarawan ni dating Pangulong Duterte. We wish him the best of health. I think any well-meaning person would want the former president healthy. Whatever is in his mind and his heart right now, I hope these things will be something that he would find peace in. Sa March 28 ay nakatakdang ipagdiwang ng dating punong ehekutibo ang 80 kaarawan nito. Subalit pinangangambahan ng kanyang pamilya at mga taga-suporta na sa The Netherlands ito magdidiwang ng kaarawan kasunod ng kanyang pagkaaresto. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inihayag ng Presidential Communications Office na binigyan ng Travel Authority ng Office of the President si Vice President Sara Duterte para bumiyahe patungo ng The Netherlands. Samantala, kinumpirma rin ng House Secretary General na nagsumite ng travel clearance si Davao City 1st District Congressman Paulo Duterte na sinasabing bumiyahe rin para sundan ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Narito ang report ni Joan Nano. Inisyuhan ng Office of the President and Travel Authority si Vice President Sara Duterte para magtungo ng The Netherlands. Sa isang pahayag, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na pinagkalooban ng permiso na bumiyahe si VP Sara mula March 11 hanggang April 30, 2025. Sakop nito ang kanyang pagbiyahe patungo ng Germany, France, Belgium at the Netherlands. Kahapon kinumpirma ng Office of the Vice President na umalis patungo Amsterdam si VP Sara bandang alas 7:40 ng umaga. Ito ay upang sundan ng kanilang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na inaresto at dinala sa The Hague para humarap sa International Criminal Court. Kasunod ng kanyang pag-alis, kapansin-pansin rin ang biglaang pagpapalit ng profile photo ng official social media account ni VP Sara na ibinahagi rin sa page ng Office of the Vice President. Makikita dito ang pulang tali kung saan nakasulat ang katagang Bring Home PRRD na may fist bump emoji. Kasama rin sa sinasabing bumiyahe patungo ng The Netherlands si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte. Kahapon, kinumpirma ng House Secretary General na nagsumite ng travel clearance ang kongresista. Minsan nagmamadali yung biyahe, so we just issued the travel clearance when it's ready. Yung iba nga nasa airport na, minsan nakaalis na. Just to say na the trip was approved by the House of Representatives. It's not unique. We do it also for other congressmen. Samantala, bumuelta ang Malacanang sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na isa umanong stage kidnapping ang nangyari sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Yusek Castro, wala namang elemento ng kidnapping sa nangyaring pag-aresto sa dating Pangulo. Ano-ano po ba yung elements ng kidnapping? Ba? Pagkuha ng sapilitan ng walang otoridad. Yun yung pinakasimple. Yun ang pinakasimple para sa taong bayan. Unang-una po, paano po magiging kidnapping? Kung may warrant of arrest. It was issued by an authority, by the court. Joan Nano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinikilala pa rin ang Commission on Elections bilang kandidato sa pagka-alkalde ng Davao City si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pahirapan naman para sa COMELEC na mapanagot ang mga sangkot sa umunay vote buying ng isang political party sa Hong Kong. Ang detalye sa report ni Benedict Samson. Itinuturing pa rin ng Commission on Elections o COMELEC bilang kandidato sa pagkaalkalde ng Davao City si dating Pangulong Rodrigo Duterte kahit ito ay inaresto noong Martes at dinala patungong The Hague sa The Netherlands.
Ayon sa COMELEC, sakaling manalo ito sa eleksyon, maaari pa rin itong makaupo bilang city mayor. I know that a lot of incumbent chief executives, when they're out of the country, there used to be regulations which state that if you're out of the country for X number of days, you don't have to, or the vice mayor does not automatically act. Because of technology, it may even be possible. Pwede kang remote. So, yun na lang guidance ko. Tingnan nyo anong sinasabi ng DILG on that. Kung hindi naman ito magampanan ng pagiging alkalde, maaari namang humalili bilang acting mayor ang mananalong vice mayor. So kunyari, nagawa niya yung lahat even though he is not here, no? Although there may be people who may find issue with that or take issue, I do not know. But as far as the law right now stands, if there is a vice, no, then the vice will be acting, performing the responsibilities in an acting capacity. Samantala, nahihirapan naman ang COMELEC na magsagawa ng investigasyon patungkol sa nangyari umanong vote buying incident sa Hong Kong noong mangampanya ang isang political party. Ayon kay Commissioner Ernesto Maceda Jr., walang formal na nagrereklamo at hindi ito saklaw ng jurisdiction ng Pilipinas. It also did not indicate who was giving. Nobody came forward to say, I accepted or I received. On that basis alone, it became difficult to pursue. And in fact, another reason for the difficulty in pursuing that is you'd have to also go on site to investigate. Kung naganap man yun, nangyari yun sa Hong Kong. Alam naman natin, kung merong nag-violate ng batas natin pero hindi naman dito ginawa, hindi rin natin mahabol. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kasabay ng nagpapatuloy na issue sa pagkaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, nagsusulputan din ang iba't ibang saloobin na nanggagaling sa publiko. Nagpaalala naman ang isang eksperto na kailangang kontrolin ng bawat isa ang emosyon pagdating sa usapin na may kinalaman sa politika. Ang detalye sa report ni Ivan Alvarez. May kani-kaniyang opinyon ng bawat isa sa kasalukuyang sitwasyon ng Pilipinas kaugnay ng pagkakaaresto kay former President Rodrigo Duterte. Ngunit ayon sa isang foreign policy and security analyst, dapat pa ring tiyakin ng bawat Pilipino na ang mga pinapahayag na saloobin ay nananatiling alinsunod sa mga umiiral na batas sa bansa. I-check ang ating emosyon at kumbaga meron tayong mga institusyon gaya ng hudikatura na kung saan pwede nating ilapag yung ating kung meron man legal issues, may mga hinanaing o petisyon para i-challenge yung nangyari. Ayon sa eksperto, kailangang isaalang-alang ng isa't isa ang pagiging mahinahon pagdating sa mga ganitong klaseng usapin. Dapat rin aniyang palaging nasa konteksto ang mga inilalabas na saloobin, lalo na pagdating sa social media. Yung emosyon ng ating mga kababayan o whether pro or con sila sa nangyari. Pero yun nga, isa tayong demokrasya, meron tayong mga opinion dito sa nangyaring ito. Kaalinsabay nito, kailangan namang iprioridad ng pamahalaan ang pagpapanatili ng seguridad ng bansa. Hamon sa ating law enforcement na panatilihin yung espasyo para sa ating mga kababayan na ipahayag yung kanilang saloobin as long as it is within the bounds of the law. Marami pang maaaring mangyari kaugnay ng gagawing paglilitis ng International Criminal Court o ICC sa dating Pangulo sa mga susunod na araw. Kaya mahalagang maging maingat ang taong bayan sa pagpapahayag ng pananaw upang hindi na makadagdag pa sa tensyon. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Itinanggi ni Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co na may koneksyon ito sa International Criminal Court o ICC. Ipinahayag din itong wala siya sa The Hague, Netherlands. Ang detalye ihahatid ni Rosalie Coos live. Rosalie,
Pero may impormasyon ba kung lumabas ng Pilipinas si Congressman Elizaldico? Aga kinumpirma ni Ako Bicol Party List Representative Elizaldico, dating chairperson ng House Committee on Appropriations, na bumiyahe siya sa labas ng Pilipinas kamakailan. Pero para ito sa isang scheduled personal meeting sa Rome noong March 12 at wala itong kinalaman sa International Criminal Court o ICC. Ginawa nito ang pahayag sa gitna ng mga kumakalat na maling impormasyon laban sa kanya na may kaugnayan umano siya sa ICC. Ayon sa kongresista, wala siyang koneksyon sa ICC at wala din siya sa The Hague, Netherlands. Bago ito, una nang itinanggi ng kongresista na hindi niya pagmamay-ari ang RPC-5 219 Gulfstream 6 G550 aircraft. Ito ang eroplanong ginamit para i-transport si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos itong arestuhin noong Martes, March 12 at dalhin patungong Hague, Netherlands. Sa bisa ito ng arrest warrant ng ICC dahil sa kasong crimes against humanity. Umapela naman si Congressman Ko sa publiko na mag-ingat at i-verify ang mga kumakalat na impormasyon sa mga kinauukulang otoridad para maiwasan ang pagkalat ng misinformation. Aga naniniwala rin ito si Congressman Elizaldico na may concerted effort laban sa kanya, gayon din sa House of Representatives at sa PBBM administration upang i-divert umano ang atensyon ng publiko sa mga kailangang issue na dapat pagtuunan ng pansin ng mga taong bayan. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Coz. Nakarating na sa Kalinga ang mga labi ng Philippine Air Force pilot na si Major Jude Salang-Oy kung saan iginawad sa kanya ang arrival honors sa 503rd Infantry Brigade. Ang detalye hatid sa atin ni Grace Doctolero live. Grace, may plano na ba ang pamilya kung saan ibuburol ang mga labi ng piloto? Yes, Ella, plano ng pamilya sa darating na March 15, 2025 ay nakatakdang dalhin sa Good Shepherd's Memorial Park sa Tabuk, Kalinga ang labi ng yumaong piloto. Sakay ito ng Black Hawk helicopters ng Philippine Air Force kasama ang ilang kaanak. Nakarating na sa lalawigan ng Kalinga ang labi ni Philippine Air Force pilot na si Major Jude Salang-Oy. Mula sa Tuguegarao City kung saan lumapag ang eroplano Bitbit, ang labi ni Salang-Oy agad itong nagtungo sa headquarters ng 503rd Infantry Brigade. Dito binigyan ng arrival honors si Salang-Oy ng Philippine Air Force, Tactical Operations Group 2, 503rd Infantry Battalion at 5th Installation Management Battalion. Nauna nang nagsagawa ng necrological service ang Kalinga Provincial Government bago ito idala sa kanyang tirahan sa Purokwan, Bulanao, Tabuk City. Sa darating na March 15, 2025, nakatakdang dalhin ang kanyang mga labi sa Good Shepherd's Memorial Park. Si Salang-Oy ay isa sa 2 piloto na sakay ng FA-50 fighter jet na napaulat na bumagsak noong ika-4 ng Marso kasama ang kanyang co-pilot na si First Lieutenant April John Dadula. Natagpo ang patay sa loob ng nasirang eroplano ang 2 piloto noong Marso 5 sa Mount Kalatungan Complex sa Barangay Mirayon sa pagitan ng hangganan ng Pangantukan at Talakag, Bukidnon. Base sa ulat, magbibigay sana ng aerial support ang 2 sa mga sundalong nakikipaglaban sa mga miyembro ng New People's Army sa Bukidnon. Sa 33 taong gulang na si Major Salang-Oy ay miyembro ng Philippine Military Academy Club Diwa Class of 2014. Nagsilbi siya sa Philippine Air Force ng higit 1 dekada kung saan nagpakita siya ng katangi-tanging tapang sa pagtanggap ng mga kritikal na misyon sa kabuuan ng kanyang karera. At yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Grace Doctolero. Hindi pinagbigyan ng Pasig City Regional Trial Court Branch 159 ang hiling ni Apollo Kibuloy na sumailalim na lamang sa house arrest habang nililitis ng korte sa mga kasong isinampa sa kanya. Idinahila ni Kibuloy ang kalagayan ng kanyang kalusugan
At bilang humanitarian consideration para isailalim sa house arrest na pwedeng sa Garden of Eden Restored sa Davao City o sa KOJC compound sa Sauyon, Novaliches, Quezon City at sa Tagaytay City. Nanindigan naman ang prosekusyon na hindi iba ang kondisyon ni Kibuloy sa ibang detainees at mayroong mas malala pa sa kanya ang karamdaman. Sabi pa ng korte, naiingatan naman ang kalusugan ni Kibuloy dahil sa medical intervention na available naman sa BJMP Clinic. Nahihirapan ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na desisyonan ang hinihingin dagdag pasahe sa jeep. Ayon kay LTFRB Chairperson Teofilo Guadis, pabago-bago ang presyo ng mga produktong petrolyo kaya hindi nila matukoy kung magkano ang dapat na fare increase. Hindi rin sila makapagbigay ng justification dahil bumababa yung presyo ng langis. So anong magiging mga given numbers nila to justify the fare increase? Samantala, nakatakda na rin magbigay ng fuel subsidy ang LTFRB sa mga qualified modern jeep operator sa susunod na 2 linggo. Inaasahang magagamit na ng publiko simula mamayang hapon ang bagong gawang North EDSA Station ng EDSA Carousel. Ang disenyo ng bagong istasyon ang paggagayahan ng iba pang mga istasyon ng busway sa gagawing rehabilitasyon. Mula sa Quezon City, alamin natin ang detalye kay JP Nunez live. JP, ano yung special feature ng istasyon para masabi na yan yung gagawing tularan o model ng iba pang busway station? Aga, yung disenyo kasi nitong North EDSA Station ay mas moderno kumpara doon sa mga footbridge na nakakonekta sa kasalukuyang mga istasyon ng EDSA busway. At ito ay mayroong mga escalator at elevator na magagamit din ng mga commuter. Kaninang tanghali nga inabutan natin yung mga utility personnel na inihahanda na ito nga bubuksang SM North EDSA Station ng EDSA Carousel. Yung struktura ng concourse ay buo na pati yung busway station at nakahanda ng magamit ng publiko. Mamayang 1:00 ng hapon, opisyal nang isasagawa ang grand opening nitong North Concourse. Ito yung magiging bagong istasyon ng EDSA Carousel na nakakonekta sa mall. Meron itong mga escalator at mga elevator para sa mas madaling pag-akyat at pagbaba ng mga pasahero. Inaasahan nga na kapag napasinayaan ito mamaya, ay agad na ring magbababa at magsasakay ng mga pasahero ang mga bus. Nakita natin na meron na itong mga operational na timer at nakakabit na din ang mga signage. Nauna nang sinabi ng Department of Transportation o DOTR na ito yung disenyo na kanilang paggagayahan sa iba pang mga istasyon ng EDSA Carousel kapag nagsagawa na ng rehabilitasyon. Yung istasyon na ito ay donasyon lamang ng private sector at walaan nilang ginastos ang gobyerno dito. Mamaya pangungunahan ni DOTR Secretary Vince Dizon ang inaugurasyon at mga kinatawan ng private sector at inaasahan nating makakakuha naman ng update sa planong privatization ng EDSA busway. Sa ngayon, inaantabayanan na lang natin aga na magsimula yung grand opening nito mamayang 1:00 ng hapon. Yan muna ang ating latest live. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, JP Nunez. Hindi pa rin matiyak ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP kung maiiwasan ang brownout ngayon tag-init. Bagaman sinabi ng Department of Energy na walang inaasahang yellow o red alert sa mga susunod na buwan, binigyan diin ng NGCP na maaaring maapektuhan ito ng mga hindi planadong power plant outage. Sa datos ng NGCP, tanging mahigit 1,000 megawatts pa lang sa inaasahang 5,600 megawatts na karagdagang kapasidad sa Luzon ang naibibigay habang wala pang dagdag sa Visayas at Mindanao. Papasok na ang tag-init at patuloy na nakapagtala ang Bureau of Fire Protection ng mga insidente ng sunog sa iba't ibang bahagi ng bansa.
Ngunit ano nga ba ang mga dapat tandaan upang maiwasang magkasunog sa ating mga tahanan? Narito ang ulat ni Lizelle Nael. Pagilid po mga tricycle, pagilid ka! Tubig! 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 Wala na tubig dito! Manakawan ka na, huwag ka lang masunugan. Yan ang palasak na kasabihan. Dahil talaga nga namang nalalanos ang lahat ng pinaghirapang ipundar kapag nilamon ng apoy at minsan ay may nabubuwis pang buhay. Umaga nitong February 25 nang sumiklab ang sunog sa Castañeda Street sa Barangay UP Campus, Quezon City. Isa si Hasmin Austria sa libo-libong nasunugan sa bansa. So from school, tumakbo na kami dito. Wala na kaming nakitang pwedeng i-save dahil may mausok pa, tapos maraming bumbero, nagkakagulo yun. May nagsiga na kapitbahay. Ayon sa Bureau of Fire Protection National Capital Region, sa unang 2 buwan ngayong taon ay mahigit sa 3,600 na ang naitatala nilang sunog. Mas mataas ng nasa 10% kumpara sa nakaraang taon sa parehong panahon. Ano nga ba ang mga dapat tandaan upang makaiwas na magkasunog sa ating tahanan? Ang sunog ay hindi natin masasabi kung kailan mangyayari. Pero ito ay maaari nating maiwasan kung susundin natin itong mga pamamaraan na ito. Ipasuri sa mga licensed at certified electrician ang mga linya ng kuryente. Iwasan ang electrical outlet overloading. I-unplug ang mga electrical appliances na hindi ginagamit. Bantayan at huwag iwanan ang mga nakacharge na cellphone. Ilayo ang energized device sa liquid sources para maiwasan ang short circuit. Huwag manigarilyo. Iwasang gumamit ng kandila kapag nawala ng kuryente. Gumamit ng flashlight. Kung hindi maiiwasan na gagamit ng kandila, huwag iwanan ng nakasinding kandila sa mga bagay na madaling masunog. Huwag hayaan na paglaruan ng mga bata ang posporo, lighter at kandila. Huwag iwanan ang niluluto. Regular na suriin ang LPG tank regulator at hose. Patayin ang kalan at LPG tank kapag ito ay hindi ginagamit. Linisin ang tumalsik na mantika sa paligid ng kalan. Iwasang malapit o madikit ang mga pot holder sa kalan. Huwag buhusan ng tubig ang umaapoy na niluluto. Huwag magsuot ng mahabang damit kapag nagluluto. Huwag hayaang maglaro ang mga bata sa kusina habang may nagluluto. Maglagay ng smoke detectors. Dapat may fire extinguisher. Para sa iba pang safety tips, laging manood sa UNTV News and Rescue at Lifesaver. Lizelle Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nanumpa sa tungkulin kahapon, March 12, si Abdul Rauf Makakwa bilang bagong interim chief minister ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM. Ayon sa social media post ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., mahalaga ang pagkakatalaga ng bagong ministro upang maipagpatuloy ang isinasagawang progreso sa naturang rehiyon. Gaya na lamang ng paparating na BARM parliamentary elections upang matiyak ang maayos na pagbabago at matatag na kinabukasan para sa mga mamamayan ng Bangsamoro. Inaasahan na gaganapin ang kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections sa darating na October 13, 2025. Tututukan ng pamahalaan ng pagpapalakas pa ng mga kooperatiba sa bansa upang mapataas ang kita ng mga magsasaka. Ito'y kasunod ng pagdalo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa inauguration ng isang terminal at trading project ng isang kooperatiba sa Batangas ngayong umaga. Ang detalye sa report ni Ivan Alvarez live. Ivan, ano-anong plano pa yung inilahad ni Pangulong Marcos Jr. upang lalo pang mapalakas yung sektor ng agrikultura sa bansa?
Yes, Aga, sa talumpating ibinigay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaninang umaga dito sa Barangay Simlong sa Batangas City, inisa-isa nito ang mga proyekto o plano ng gobyerno upang lalo pang mapalakas ang sektor ng agrikultura sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa iba't ibang kooperatiba sa iba't ibang panig ng bansa. Ayon sa punong ehekutibo, inatasan niya ang Department of Agriculture o DA na makipagtulungan sa Cooperative Development Authority o CDA upang mapatibay pa ang mga kooperatibang kinabibilangan ng mga magsasaka. Sa pamamagitan nito, magkakaroon ng mga magsasaka ng mga makabagong makinarya at post-harvest facilities na makakapagbigay sa mga ito ng mas mataas na ani at kita. Plano rin anya ng pamahalaan na maglaan pa ng karagdagang pondo para sa mga kagamitang pang-agrikultura. Dito, mababawasan ang nasasayang na bigas at mais. Mapapababa natin ang presyo ng pagkain at mas magiging produktibo ang ating mga magsasaka. Dagdag pa ng Pangulo, tuloy-tuloy din ang gobyerno sa mga proyektong may kinalaman sa irigasyon at patubig na pangunahing kailangan ng mga magsasakang Pilipino. Aga, binigyan din ng Pangulo sa kanyang talumpati na sa pamamagitan ng paggamit ng mga makabagong teknolohiya ay lalong mapapabilis ang pagpapadala ng mga ani sa merkado at lalo pang mapaparami ang produksyon ng pagkain sa bansa. Yan muna ang update mula dito. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Ivan Alvarez. Niyanig ng 5.7 magnitude earthquake ang Surigao del Sur kagabi, March 12. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, walang idinulot na pinsala ang lindol, ngunit nagbabala ito sa posibleng mga aftershock. Ang lindol na dulot ng paggalaw ng mga tectonic plate ay naitala 135 kilometro hilagan silangan ng bayan ng Lingig bandang alas 11:09 kagabi at may lalim na 10 kilometro. Naramdaman ito sa Instrumental Intensity 1 sa Nabunturan, Davao de Oro. Muling nakapagtala ng mahinang pagbugaan ng abo ang Mount Canlaon sa nakalipas na 24 na oras. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, tumagal ang ash emission ng 58 minuto. Sa time-lapse video na ibinahagi ng ahensya, naitala ang weak ash emission sa pagitan ng 3:26 p.m. hanggang 4:24 p.m. kahapon, March 12. Bukod dito, nakapagtala din ang PHIVOLCS ng 21 volcanic earthquake at nasa 2,930 toneladang sulfur dioxide ang ibinuga. Nananatiling nasa alert level 3 ang antas ng alerto ng Mount Canlaon. Manunumpa na bilang bagong Prime Minister ng Canada si Mark Carney sa Biyernes, March 14. Si Carney na nailala na leader ng Liberal Party kamakailan ang papalit sa nagbitiw na si dating Prime Minister Justin Trudeau na nanungkulan ng 9 na taon sa posisyon. Bumaba ang popularidad ni Trudeau dahil sa pagkadismaya ng nakararami sa paraan ng pagharap nito sa trade war sa US sa ilalim ni Donald Trump. Isa sa paghahandaan at inaasahan kay Carney ay ang pagpapatawag ng general election sa lalong madaling panahon. Nakatakdang ipresenta ngayong araw ng Estados Unidos sa Russia ang panukalang 30-day ceasefire. Ayon kay US Secretary of State Mark Rubio, nasa kamay na ng Kremlin ang pagpapasya kung nais talaga nito ng kapayapaan. Una nang sinabi ng Russia na hihintayin nilang kausapin sila ng Washington bago magbigay ng pahayag. Una nang pumayag ang Ukraine sa 30 araw na tigil putukan matapos makipag-usap sa US officials kahapon. Nakatakdang bumisita sa Estonia sa kauna-una ang pagkakataon si Prince William sa susunod na linggo. Makikipagkita ito sa British troops na nakadeploy upang pigilan ng Russian aggression sa rehiyon.
Ayon sa Kensington Palace, ang pagpunta doon ng heir to the throne ay bahagi ng kanyang tungkulin bilang Colonel-in-Chief of the Mercian Regiment. Nakatakda rin niyang alamin kung paano pinalalakas ng mga tropang Briton ang silangang bahagi ng NATO. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Awit, Kapitulo 119, versikulo 76 na nagsasabi, "Isinasamo ko sa iyo na maging kaaliwan ko ang iyong kagandahang loob ayon sa iyong salita sa iyong lingkod." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CE News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinaaalagahan. Magandang tanghali.